Inilagay ko lang ang Sophie sa loob ng space. Biglang may lumitaw na isang pakete ng gauze sa kamay ng sundalong nasa gitna ng apocalypse. Pagkatapos, naglagay naman ako ng mga chichirya sa loob. Sakto namang hawak ng sundalo ang biskwit pero hindi niya magawang kainin. Nang makita kong panay ang pagkawala ng mga gamit sa loob ng space ko. Sa wakas ay napansin kong mayroong mali. Habang ang sundalong nabubuhay sa gitna ng apocalypse ay napansin din na ang bago niyang kapangyarihan ay tila konektado sa space ng ibang tao. Hindi ko rin alam kung paano ako nakakonekta sa space mo. Pero matagal na akong hindi kumakain. Kaya kinuha ko ang mga gamit mo para makakain. Umalingaw-ngaw ang boses ng lalaki sa loob ng space. Dahil mahilig ako sa magandang boses, mas lalo akong naawa sa kanya. Gutom na gutom ka at hindi ka pa kumakain, dahil ba walang pera? Akala ko, katulad ko rin siyang gipit sa buhay. Hindi ko inasahan na para siyang may narinig na nakakatawa. Ang pera ang pinakawalang kwentang bagay dito sa lugar ko. Basta mabibigyan mo ako ng pagkain. Hahanapan kita ng napakaraming ginto at pilak. Talaga, ang galing naman. Anong pagkain ang gusto mo? Kanin, spicy hot pot o roasted chicken? Itong mga pagkain ito. Siguradong hindi siya nabubuhay sa apokaliptikong panahon na ito. Mula noong magsimula ang apocalypse, maraming hayop at halaman ang nag-mutate. Hindi lang sila hindi nakakain. Kapag kinain mo pa, magiging infected ka. Uunahin ko muna ang pinakakailangan ngayon. Gusto kong uminom ng tubig. At kailangan ko rin ng gamot. Bibigyan kita ng katumbas na piraso ng ginto. Nilalagnat pa rin ang mga kasama ko sa base. Hindi na ito pwedeng patagilan pa. Gamot. Anong gamot ang kailangan mo? May ginto ka pero hindi ka makabili ng gamot. Hay, magkaiba tayo ng panahon at lugar. Nasa gitna ako ng apocalypse. Dito, ang ginto ay mas mababa pa sa halaga ng isang expired na tinapay. Apocalypse. Mga zombie at matinding panahon. Mas mahalaga pa ang expired na tinapay kaysa sa ginto. Ginto yan. Basta't may ginto ka, kahit ano rito, may pagpapalit ko sa'yo. Akala ko marami siyang hihingin. Anong tubig ang gusto mo? Mineral water, purified water, o milk tea? Tubig lang, sapat na. Basta malinis. Kahit anong tubig, pwede na. Pampapress ko ang chrysanthemum tea. Sakto ito para sa kanya. Uminom ka na, Big Boss. Bakit walang kumukuha? At wala ring nagsasalita. Huwag mong sabihing nagkaaberya agad ngayong kakakuha ko lang ng space. Kailangan kong magmadali para makipagkita kay Liao. Hahayaan kong si Liao na ang humarap. Masyadong makapal ang hamog. May kung anong papalapit. Nandito na. Ang bilis niya. Pero hindi ito ang unang beses na may nakaengkwentro akong ganito. Sapat na ang isang tama. Liao, gumising ka. Leader Ye. Hindi ko na kaya. Pakialagaan mo na lang ang anak ko. Ano bang pinagsasasabi mo? Ngayong nahanap na kita, hindi kita hahayaang mamatay dito. Paanong nagkaroon ng isang basong chrysanthemum tea sa space? Yung babae ang nagtimpla niyan. Sa ngayon, kailangan muna natin siyang iligtas. Saka na tayo maghanap ng ginto. Ito ang energy bead na kakakuha ko lang. Dahil nagising na ang space ability niya. Siguradong magagamit niya ito. Dali na, uminom ka ng tubig. Nagkamalay na siya. Leader Ye. Saan mo nakuha ang inuming ito? Huwag mo na munang isipin yan. Basta sa susunod, magkakaroon tayo ng maraming pagkain. Kailanman ay hindi ako niloko ni Leader Ye. Basta may pagkain, itataya ko na ang buhay ko simula ngayon. Anong bagay to? Ang gaganda ng mga butil. Ito ang crystal bead. Kinuha yan mula sa utak ng mga halimaw. Kapag inabsorb mo ang crystal bead, tataas ang enerhiya ng katawan mo. Galing sa mga halimaw.
Grabe, kadiri naman yan. Nakakatakot naman yan. Paano ko to kakayanin? Galing ako sa mapayapang panahon. Pero kapag inabsorb mo to, mapapalaki nito ang space. Kapag lumaki ang space, mas maraming ginto ang makukuha mo. Para yumaman, gagawin ko ang lahat. Paano ba talaga to ginagamit? Ang paglunok nito ang pinakamabisang paraan para ma-absorb to. Kung hindi mo kaya, pwede mo ring subukang durugin na lang. Kahit patayin mo pa ko, hinding-hindi ko yan kakainin. Ang sarap sa pakiramdam. Bakit hindi man lang lumaki ang space? Mukhang hindi sapat sa kanya ang isang crystal bead. Siguradong kulang pa sa enerhiya. Kailangan pa niyang mag-absorb ng mas marami. Hahanap ako ng mas maraming crystal bead para sa'yo. May konsensya rin pala siya. Hala. Nawala ang eye bags ko. Hindi lang ako naging masigla. May kasama pa palang pampaganda effect. Ang galing naman ng crystal bead na to. Nang maisip ko yun, pumunta ulit ako sa kusina. Kumuha ako ng 2 malaking siopaw mula sa kaldero. At saka ko inilagay sa space. Binigyan na niya ako ng crystal bead. Kailangan ko rin siyang ihanda ng almusal. Sa mga oras na yun, gusto pa ring pumunta ni Yeshen sa lungsod para maghanap ng ginto. Pero madilim na. Kaya naghanap na lang siya ng malapit na apartment building. Pagkatapos niyang asikasuhin ang 2 halimaw, tinanong ni Yeshen si Liao ng isang kakaibang tanong. Yung mga mahahalagang gamit sa bahay. Sa tingin mo, saan kaya nakalagay? Para saan pa ang pera at mahahalagang bagay? Nilalagnat ka ba at kung ano-ano na ang sinasabi mo? Hi. Sa tingin mo, saan kaya nakatago ang mga mahahalagang bagay ngayon? Saan galing itong siopaw? Binili ko to gamit ang ginto. Saan mo binili? Gusto ko ring bumili. Dahil sa napakabangong amoy ng siopaw, agad na kumilos si Liao. Ang mga bagay na dati ipandidirihan pa niyang tapakan, ngayon ay sinimulan na niyang halughugin ang lahat. Pero isang kahon lang ng alahas ang nahanap niya. Boss, heto po. Pwede ko po bang ipagpalit sa isang siopaw? Mamamatay na ako sa katatakaman dito. Hindi naman nagdalawang isip si Yeshen. Kumuha pa siya ng isang siopaw. Habang naamoy ang bango na nagmumula sa siopaw, nanggigilid ang luha ni Liao sa sobrang tuwa. Pero nang maalala niya ang nasa base, ang anak niyang kumakain pa rin ng pagkaing inaamag. Pati na ang asawa niyang ngumunguya ng balat ng puno. Muli niyang ibinalik ang siopaw sa kanyang backpack. Kainin mo na. Basta't makahanap lang tayo ng ginto o kahit anong mahalagang bagay. May pagpapalit natin ito sa mga ganitong pagkain. Maghanap, bilisan nating maghanap. Bukas na bukas, pupunta tayo sa mall. At lilimisin natin ang lahat ng tindahan ng ginto. Kumain ka na, magkakaroon din tayo ng pagkain. Magkakaroon din ng malatang, roast duck, at mainit na kanin. Nang maalala ang matamis na boses na iyon, hindi napigilan ni Yeshen na maglaway. Huwag mo nang sabihin, gusto ko tuloy lumabas ngayon din para maghanap ng ginto. Pero kung may pagkain, sino pa bang may pakialam sa iba? Madilim na sa labas, mas aktibo ang mga infected. Kahit kaunting ingay lang ay baka matagpuan kaagad tayo. Kung lalabas ka ngayon, para ka na ring nagpakamatay. Napailing na lang si Yeshen habang nakatingin sa kanya. Nang marinig ang sinabi ni Team Leader Ye, napigilan din ni Liao ang kanyang pananabik. Samantala, sa kabilang dako, ningnan ko ang nadagdag na kahon ng alahas sa espasyo. Mayroon ngang ginto sa loob. At lahat ay nasa 40 hanggang 50 gramo. Kaya hindi na ako nagdalawang isip. Dumiretso ako sa pinakamalaking tindahan ng ginto sa bayan. Kasabay ng pagpasok ng 30,000 piso sa account ko. Halos lumabas ang puso ko sa sobrang kaba. Pero hindi ko naman nakalimutan ang pinakamahalagang bagay. Nagmadali akong pumunta sa supermarket para bumili ng ilang bagay. Instant noodles, self-heating pot, at compressed biscuits. Pumunta rin ako sa Batika para bumili ng mga gamot. Pagkatapos, naghanap ako ng isang lugar na walang tao. Inilagay ko ang mga ito sa loob ng espasyo. Pagkatapos kong gawin ang lahat ng iyon, pumunta naman ako sa pinakamalaking mall sa bayan.
Binilhan ko sila mama at papa ng tig-isang smartphone. Pati na rin mga damit, sapatos, at kung ano-ano pa. Nang makauwi ako sa bahay, malapit nang mag-alas 4 ng hapon, nakita ko ni mama na may bitbit na maraming supot. Agad niya itong kinuha sa akin. Yang Sharong, saan ka ba galing? Bakit ang dami mo namang pinamili? Ito po, smartphone na binili ko pa sa bayan. Tig-isa kayo ni papa. May mga damit at sapatos din dyan. Sige na, isukat ninyo. Hindi ba't mahal ang smartphone? Agad na ibinaba ni papa ang kanyang mga gamit, at saka siya nagpunas ng kamay. Dito sa baryo namin, ang mga matatandang may smartphone ay karaniwang mga mayayaman lang. May mga babaeng sexing nagsasayaw doon. Minsan, nakikiusyoso rin siya para manood. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Hindi pa niya alam kung paano gamitin. Nako, kailangan kong hanapin si Son Jang-woo sa kabilang bahay para magtanong. Sa buong baryo natin, siya lang ang marunong gumamit niyan. Habang tinitingnan ko si Papa na tumatalikod, napailing na lang ako. Nandito naman ako, bakit hindi na lang sa akin siya magpaturo? Hahaha, ikaw talagang bata ka. Hindi naman sa hindi marunong gumamit ang papa mo. Pinuntahan niya si Son Jang-woo para magyabang. Napatingin na lang ako sa mga bagong bailang damit. Pero hindi pa niya nasusukat ang damit niya. Hayaan mo nang isukat ng tatay mo pagbalik niya. Wrong, pakainin mo muna ang mga manok. Isusukat ko na ang bago kong damit.